Isang mainit po na issue na naman ang yumanig dito sa mundo ng crypto sapagkat si Ginoong Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple, ay nagtungo mismo sa Washington DC para sana makipagpulong o makipag-meeting sa mga mambabatas upang suportahan ang mga batas na makakatulong sa ating crypto industry. Pero heto ang nakakabiglang pangyayari. Biglang kinansela ni Senator Cynthia Lummis ang kanilang meeting at tila hindi na rin ito gustong i-reschedule. Pero teka, bakit nga ba? Posible bang may conflict of interest o may mas malalim pa itong dahilan? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan ang ating nakikita sa larawang ito ay walang iba kundi si Ginoong Brad Garlinghouse na parang mukhang dismayado. At siya po ang CEO ng Ripple. At ayan, ang source po ng ating balitang ito ay The Crypto Basic. Ngayon ay simulan po natin sa pagkilala muna rito kay Senator Cynthia Lummis at bakit po siya malaga sa crypto regulation sa US. Si Senator Cynthia Lummis ay kilala bilang isa sa mga pinaka-vocal na supporter ng crypto sa US. Galing siya sa Wyoming, isang state na kilala bilang crypto-friendly. Siya rin ang chairman ng Digital Assets Subcommittee kaya may malaking papel po siya sa mga batas na bumabalangkas sa kinabukasan ng mga digital assets. Ibig sabihin ay kung may gusto kang itulak na batas ukol sa crypto, isa po siya sa mga pinakamahalagang tao na dapat makausap. Ngayon is ano po ang layunin ni Ginoong Brad Garlinghouse sa pagpunta sa Washington DC? Si Ginoong Brad Garlinghouse na syempre ay ang CEO ng Ripple, ang kumpanyang nasa likod ni XRP, ay nagtungo po sa DC para suportahan ang mga proposed legislation ukol sa stablecoins at saka market structure. Ang gusto niya ay magkaroon po ng patas, malinaw at saka practical na regulasyon sa crypto. Sabi niya ay mahalaga na kilalanin ang crypto bilang isang multi-chain industry, hindi lang puro Bitcoin. At dito po nagsimula ang tensyon. Ngayon is bakit biglang kinansela ni Senator Lummis ang meeting nila ni Ginoong Garlinghouse? Ayon po kay Ginoong Brad, bigla na lang nakansela ang kanilang meeting at mas nakakagulat pa ay hindi raw ito maaring i-reschedule. Isipin po ninyo, 6 na taon na raw nilang sinusubukang makipag-meeting kay Senator Lummis pero wala pa ring nangyayaring one-on-one. Kaya noong kansilado na naman, hindi niya maiwasang magduda. Dahil dito ay nagtaka ang maraming crypto community members, lalo na ang mga supporters ni XRP. Isang prominent figure na kilala bilang Cowboy Crypto ang naglabas po ng impormasyon na may relasyon pala sina Senator Lummis sa isang kilalang Bitcoin-only advocate. Yan, dito po papasok si Ginoong Will Cole. Yan, sino nga ba itong si Ginoong Will Cole at ano ang kanyang koneksyon kay Senator Cynthia Lummis? Si Ginoong Will Cole ay ang son-in-law ni Senator Lummis. Siya po ang head of product ng isang Bitcoin payments na kumpanya na tinatawag pong Zaprite. Yan, at malinaw sa mga post niya sa X, dating Twitter, na isa siyang die-hard supporter ng Bitcoin lang at galit na galit kay Ripple. Nauna niyang tinawag si Ripple na isang centralized scam at tinuligsa rin si Ginoong Brad Garlinghouse at iba pang founder ng XRP bilang mga mapagsamantalang negosyante. Kaya ang tanong ngayon, may kinalaman ba ang personal na opinyon ni Ginoong Will Cole sa biglaang pagkansela ng meeting? Yan, totoo nga kayang may conflict of interest itong si Senator Lummis? Hindi natin masabi o hindi po natin masasabi ng diretso. Pero marami ang nagdududa. Ayon po sa public records, bumili si Senator Lummis ng Bitcoin na nagkakahalaga ng $50,000 hanggang $100,000 noong taong 2021. At inamin niya na Bitcoin lang ang hawak niyang digital asset. Wala siyang hawak na kahit anong altcoin tulad po ng XRP, Ethereum or Cardano. Ang tanong, paano siya makakapagbigay ng patas na pananaw sa mga batas ukol sa crypto kung iisa lang ang digital asset na sinusuportahan niya? Paano na ang ibang project tulad ni Ripple na sinusubukang i-represent
ang multi-chain future ng crypto. Yan, ang sunod nating katanungan dito ay ano naman po ang sinasabi ng XRP community tungkol dito. Marami sa mga supporter ni XRP ang nagsasabing hindi po patas ang nangyari. Para sa kanila, parang may kinikilingan si Senator Loomis na kung totoo man ay isang malaking problema para sa transparency ng regulasyon sa crypto. Sinubukan naman ni Ginoong Brad na maging diplomatic. Sabi niya, naiintindihan niya kung may mga schedule conflicts, pero napakadismayado niya na hindi man lang ito na-reschedule. Para kay Ginoong Brad, mahalagang bahagi ng discussion si Ripple, lalo na't isang American company na gustong tumulong sa pag-develop ng crypto ecosystem. Ngayon is ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado kay XRP. Para sa atin, ang isyong ito ay paalala na ang crypto regulation ay hindi lang technical kundi political din. Ibig sabihin, kahit gaano pa kaganda ang technology ni XRP o ng ibang crypto projects, kung may mga makapangyarihang tao na may bias, pwedeng hindi ito mabigyan ng patas na oportunidad. Dahil dito, kailangan natin na maging mas mapanuri at proactive. Hindi sapat na tumutok lang tayo sa presyo ng coin. Dapat aware din tayo sa mga ganitong developments kasi sa bandang huli, ang mga regulasyon sa US ay may ripple effect sa buong mundo, pati na rin po dito sa Pilipinas. Halimbawa, kung magdesisyon po sa US na ipagtabuyan si XRP sa mga regulasyon, malaki ang posibilidad na maapektuhan din ang liquidity at adoption nito sa global exchanges. At kung investor ka ni XRP, apektado ka po talaga. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko malinaw na may pangangailangan para sa mas transparent at balanced na crypto regulation. Hindi pwedeng Bitcoin lang ang palaging bida. Ang totoo, bawat crypto project ay may kanya-kanyang use case, innovation at saka potensyal. Sa XRP, halimbawa, ay ginagamit na ngayon sa cross-border payments ng maraming financial institution. Ibig sabihin ay may real-world application na po ito at hindi lang haka-haka. Hindi rin makatarungan na magbase ng desisyon sa personal bias o relasyon sa pamilya. Ang mga mambabatas ay dapat representasyon ng buong industriya, hindi lang ng isang coin lang. Kaya, ayan, sa kabuuan, ang isyong ito ay paalala po sa atin dito sa mundo ng crypto. Hindi lang technology ang labanan, kundi perception at saka politika na rin. Kaya habang patuloy tayo nag-i-invest at nagtitrade, huwag nating kalimutan ang mas malalim na usapin kung paano po tayo makakaambag sa mas patas at bukas na crypto ecosystem. At lagi po nating tandaan, dito sa crypto, ang kaalaman ang susi sa tagumpay. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.